Ngayong araw ay pag-usapan natin ang isang kasong naganap sa South Korea na yumanig sa buong bansa nito lang. Ito ay tungkol sa isang sikat na social media personality na kilalanin natin na si Yoon Jia, isang 25 taong gulang na TikTok streamer na minahal ng daan-daang libong tagahanga dahil sa kanyang ngiti, kabaitan at positibong personalidad. Ngunit sa likod ng kanyang masayang imahe, may lihim na panganib na unti-unting lumalapit sa kanya. Isang matandang lalaki na nagpakilala bilang taga-suporta at negosyante ang unti-unting nakapasok sa kanyang buhay. Una sa online at kalaunan sa kanyang personal na mundo. Ano ang tunay na intensyon ng taong ito at ano ang karumal-dumal at hindi masukat na ginawa niya sa dalaga? Paano nauwi sa trahedya ang isang relasyon na tila inosente sa simula? Ngayong araw ay sabay-sabay nating silipin ang kaso ni Yoon Jia, isang kwento ng obsesyon at panlilinlang. At bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Sa hapon ng ika-12 ng Setyembre taong 2025, nakatanggap ang pulis sa Incheon, South Korea ng isang emergency call tungkol sa isang nawawalang tao. Ang lalaki sa kabilang linya ay nanginginig ang boses nang sabihin na ang kanyang anak na babaeng si Yoon Jia, 25 taong gulang, ay wala ng kontak sa kanila ng higit na isang araw na. Hindi ordinaryo ang babaeng si Jia. Siya ay isang kilalang TikTok streamer na may mahigit 300,000 followers na minahal ng kanyang mga tagahanga dahil sa kanyang personalidad na madaling lapitan at lalong-lalo na dahil sa kanyang maliwanag na ngiti. Kahit magkaibang lugar silang mag-ama, sinusubaybayan pa rin ng kanyang ama ang araw-araw sa kanyang mga live stream broadcast. Para sa kanya, ang makita ang kanyang anak na ligtas at masaya sa harap ng kamera ang kanyang pinakamalaking kaaliwan. Si Jia ay marespetong anak at lagi nitong sinasagot ang mga mensahe ng kanyang ama at hindi kailanman ito nagbigay ng dahilan para ito'y mag-alala. Pero sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ng kanyang ama. Ang mensaheng ipinadala niya sa hapon ng ika-11 ng Setyembre ay nakatanggap lamang ng isang reply pagkatapos ng 7 oras pa. Isang malamig na oo lang na lubhang iba sa karaniwan niyang paraan. Kinabukasan, sinubukan ng ama na tawagan siya ng maraming beses pero tumutunog lamang ang telepono nito pero hindi ito sinasagot. Mas lalo pa itong nabahala nang mawala ang nakaschedule na live stream ni Jia. Hindi siya lumabas at wala ring post na impormasyon ukol dito. Lahat ng ito ay labis na kakaiba at para sa kanyang ama ay malinaw na may mali. Dahil dito, agad itong nagtungo sa mga pulis at inireport ang mga ito. Nang itrack ng mga pulis ang phone signal at location data ni Jia, ito ay mabilis na nalocate sa Yeongjong Island. Nakalaunan ay napagtanto bilang huling lugar kung saan nakita si Jia bago siya mawala. Dito, natuklasan nila na nag-live stream siya noong hapon ng ika-11 ng Setyembre at mukha namang normal ang lahat gaya ng dati. Ang maliwanag niyang ngiti at banayad na boses ay walang palatandaan na may trahedya na malapit nang mangyari sa kanya. Natapos ang kanyang broadcast bandang 3:00 ng hapon pero pagkatapos noon, biglang nawala ang signal ng kanyang telepono at walang nakakaalam kung nasaan siya. Para sundan ang mga lead, sinumulan ng mga pulis ang pag-review sa surveillance camera footage sa paligid at 27 minuto lamang matapos ang kanyang broadcast, bandang 3:30 ng hapon, may lumitaw na kakaibang detalye. May isang puting kotse ang lumitaw sa frame. Huminto ito malapit sa kung saan nakatayo si Jia at lumapit ito para sandaling makipag-usap sa tao sa loob. Pagkatapos ng ilang segundo ng pag-aatubili, binuksan ni Jia ang pinto at sumakay sa kotse. Ilang minuto lang ang lumipas, nahuli ng kalapit na kamera ang pinto ng kotse na biglang bumuka at mukhang sinusubukan ni Jia na bumaba pero isang malakas na braso mula sa loob ang hinila siya pabalik.
Makikita ding bumagsak ng malakas ang pinto at mabilis na umalis ang kotse mula sa lugar. Ang buong pangyayari ay naganap sa loob lamang ng ilang dosenang segundo pero sapat na ito para magpadala ng kilabot sa mga investigador. Agad namang numero 1 nilang tinarget ang puting kotse pero dahil hindi kayang sakupin ng surveillance camera system sa Yongjong Island ang buong lugar, napakahirap nilang itrack ang puting kotse. Kinailangan ng pulis na mano-manong i-check ang bawat sasakyan na umaalis sa isla at ikumpara ang mga license plate, kulay ng pintura at oras ng biyahe. Nagpatuloy ang paghahanap buong gabi sa pag-asa na mabilis mahanap ang kinaroroonan ni Gia at bandang madaling araw nga kinabukasan, sa wakas ay nagbunga ang kanilang pagsusumikap. Mula sa traffic camera sa isang dosenang milya ang layo sa lugar, napansin ng pulis ang isang kahinahinalang puting kotse sa isang kalsadang papunta pabalik sa downtown Incheon. Sinundan nila ang signal na iyon at napagtanto nila na bandang 9:00 ng gabi ng ika-11 ng Setyembre, huminto ang kotse sa ilalim ng isang high-rise apartment building at klarong nakuhanan ng kamera ang imahe ng driver na bumaba ng kotse. Diretso siyang pumasok sa building pero hindi nila nakita si Gia na kasama niya. Bandang 10:00 naman ng gabi, habang patuloy na nire-review ng pulis ang mga kamera sa paligid ng apartment complex, biglang lumitaw ang nakakatakot na detalye. Sa frame ay makikitang hinihila ng lalaking ito ang isang malaking suitcase palabas ng elevator. Ang itim na suitcase ay napakalaki na halos kalahati ng taas ng kanyang katawan at ito ay mukhang sobrang bigat kaya bawat hakbang niya ay mabagal at pilit. Dumaan ito sa hallway, diretso patungo sa parking area, binuksan ang trunk ng puting kotse gamit ang buong lakas para ipasok ang suitcase. Mabilis na isinara ang trunk at umalis ito sa gitna ng gabi. Dahil sa records ng insidente, natukoy ng pulis ang lalaki bilang si Choi Mo na nakatira mag-isa sa isang apartment building na iyon. Pagkatapos umalis sa building, ipinakita ng GPS tracking sa kotse ni Choi Mo na umalis siya sa Incheon City at nagmaneho ito sa kahabaan ng kanlurang baybayin patungong timog pero ang biyahe niya ay hindi diretso. Ayon sa GPS data, sa loob ng ilang oras ng biyahe, huminto ang kotse ng hanggang 8 beses pero hindi sa rest stop o gasolinahan kundi sa isang liblib na bahagi ng kalsada. Napag-alaman ng pulis na ang paulit-ulit na paghinto sa mga liblib na lugar na wala namang lohikal na pattern ay halos siguradong hindi ito aksidente. Ipinapakita nito na mataas ang kamalayan ng suspect sa pagtatago at pag-iwas sa investigasyon. Naniniwala sila na sinadyang huminto ni Choi Mo ng maraming beses upang suriin ang lugar, humanap ng sapat na liblib, isoladong lugar, may kakaunting kamera at kaunting tao para itapon ang ebidensya o baguhin ang kanyang orihinal na plano habang ito ay gumagawa ng nakakalitong ruta para pahirapan ng mga pulis na sundan siya kalaunan. Ngunit habang patuloy na pumapasok ang kotse sa kabundukan sa paligid ng Muju County, Jeollabuk Province, tuluyan na itong nawala sa pampublikong surveillance system. Ito ay isang mabundok na lugar na kakaunti ang security camera at maraming bahagi ng kalsada ang walang CCTV kaya hindi matukoy ng pulis kung saan eksaktong huminto ang kotse, ano ang nangyari o sino-sino ang mga sangkot. Ang pagkawala ng signal na ito ay nagpapaalala sa mga investigador na kritikal ang mga oras na iyon. Dahil dito, agad silang bumuo ng masamang hinala. Malaki ang posibilidad na si Gia ay napunta sa isang delikadong sitwasyon at kung hindi siya mahahanap sa loob ng tinatawag na golden window ay halos wala ng tsansa na mailigtas siya. Kaya naman, sa sandaling natanggap nila ang impormasyon tungkol sa huling kilalang lokasyon ng kotse, nagmobilize ang Yongin Police at nakipag-ugnayan sa lokal na pulis at kinalat nila ang kanilang sarili para hanapin ang buong pinaghihinalaang lugar sa Muju. Sa madaling araw ng ika-13 ng Setyembre, ikalawang araw mula nang matanggap ang report, ang search team ay nagtungo ng malalim sa Daegu Mountain National Park sa Muju County.
Ang paikot-ikot na kalsadang bundok at fog sa umaga ay nagbibigay sa kanila ng limitadong pananaw, pero kahit ganoon, may isa sa kanilang grupo ang nakakita ng isang kakaiba. Nakita nila ang isang puting kotse na nakasabit sa gilid ng kalsada. Halos kalahati ng sasakyan ay nakalusot sa gilid ng slope at ang mga rear wheels ay nakalutang sa ere na parabang sinusubukan nitong makaalis sa madulas na dirt road, pero ito ay nabigo. Agad namang bumagal ang kilos ng mga pulis at pinapailaw ang kanilang headlights sa kotse. Sa sandaling iyon, biglang umandar ang makina sa loob. Mukhang napansin ng driver na papalapit ang pulis at nagbabalak itong tumakas at makikitang ang rear tires ay umiikot pero hindi gumagalaw ang kotse. Agad namang lumapit ang mga pulis at pinalibutan ang kotse mula sa dalawang direksyon. Ilang segundo lang ang lumipas, nahuli ang driver sa mismong lugar. Sa inspeksyon, natuklasan na ito nga ay isang lumang Mercedes-Benz B-Class hatchback na eksaktong tumutugma sa imaheng nahuli ng mga kamera. Ito ay ang misteryosong puting kotse na kumuha kay Gia. Agad namang nag-report ang pulis sa command. Nang maipadala ang malaking investigative team mula sa Incheon at Jolabok sa lugar, ang kabuoang kalsadang bundok ay napuno ng tahimik at tensyonadong atmosfera. Mabilis nilang sinuri ang buong kotse pero walang ibang tao maliban sa lalaking naaresto na nila. Sa driver's seat, si Choi Mo na halatang maputla na ang mukha at may maiwasang mata ay patuloy na iginigiit na inosente siya. Nang tanungin sa mismong lugar, sinabi niya na noong hapon ng ika-11 ng Setyembre matapos makipagkita kay Yoon Gia sa Yongjong Island, nagkaroon daw sila ng alitan tungkol sa trabaho at nag-away ng malala. Ayon sa kanya, umalis daw si Gia ng kusa at hindi sinabi kung saan ito pupunta. Lumilitaw pa siyang kalmado at patuloy na iginigiit na wala siyang alam sa pagkawala ni Gia, pero mabilis napansin ng mga pulis ang maraming illogical na puntos. Isa doon ay ang suitcase na nakita sa surveillance camera ay nawala na at wala din sa loob ng kotse. Ang detalyeng ito ang nagpagising sa kutob ng mga investigador. Naniniwala sila na ang Dagusan Mountain area ang lugar kung saan itinapon ang katawan ni Gia. Hindi naman nag-atubili ang mga search team at ikinalat nila ang kanilang mga sarili sa bundok kasunod ng ruta na tinungo ni Choi Mo. Pagkalipas lamang ng ilang dosenang minuto ng paghahanap, sa wakas ay natagpuan na ng mga pulis ang itim na suitcase sa mahigit 160 talampakan mula sa lugar kung saan ito naaresto. Pagkatapos matuklasan ang suitcase, isinara ng buo ang crime scene at sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng police vehicle sa gubat ng gabing iyon, dahan-dahang lumapit ang mga investigador na may suot na gloves at dahan-dahan nilang binuksan ang itim na suitcase na natatakpan ng mga putik. Nang tuluyang mabuksan ang takip, tumambad sa kanila ang isang karungmaldumal na tanawin. Sa loob ay nakalagay ang isang katawan ng isang babae na nakayuko sa posisyong depensibo, magulo ang buhok at gusot-gusot ang damit. Biglang naging napakabigat ng atmosfera sa paligid. Pagkatapos namang kumuha ng litrato, kolektahin ang samples at magsagawa ng identification verification, nakumpirma na ang biktima nga ay si Yoon Gia, ang 25 taong gulang na TikTok streamer na nawala 2 araw na ang nakakalipas. Nakitaan din siya ng maraming pasa sa kanyang mga braso, leeg at binti. Ito isang malinaw na ebidensya ng pag-atake at desperadong paglaban niya bago siya tuluyang binawian ng buhay. Tinukoy ng medical examiner na ang sanhi ng kanyang kamatayan ay asphyxiation mula sa strangulation at ang oras ng kanyang kamatayan ay tumutugma sa hapon ng ika-11 ng Setyembre. Ito ang huling araw na nahuli si Gia sa surveillance cameras. Matapos matagpuan ang katawan ni Gia at makolekta ang sunod-sunod na ebidensya, tuluyan nang bumagsak ang lahat ng pagtanggi ni Choi Mo. Sa ilalim ng pressure mula sa forensic results at interrogation, napilitan siyang yumuko at aminin ang kanyang krimen na ginawa. Ayon sa kanyang pag-amin, matapos niyang patayin si Gia sa kotse, nagmaneho ito ng higit 185 milya mula Incheon hanggang sa Dagusan Mountain area upang doon ay itapon ang katawan nito. Inamin din niya na naglibot siya sa kabundukan ng buong araw upang maghanap ng perpektong lugar para itago ang suitcase.
Nang dumilim, nagpasya na siyang kumilos pero sa kalagitnaan daw ng kanyang pagkataranta at takot, ang magaspang sa kalsada sa bundok ay nagbunga ng kanyang maling pagmamaneho. Lumiko daw ang kotse sa gilid ng kalsada at kalahati nito ay naisabit sa bangin. Mapapansin ding ilang pulgada na lang at mahuhulog na ito. Sa desperasyon, sinubukan daw ni Choi Mo ang lahat upang maiahon muli ang kotse pero hindi ito nagtagumpay. Habang iniisip niya ang susunod na gagawin, bigla namang dumating daw ang mga pulis. Si Yoon Jia ay may higit na 300,000 followers sa TikTok at may mga tao na araw-araw ding nahuhumaling sa kanyang dalisay ng ngiti, banayad na boses at positibong pananaw na lagi niyang ipinapakita sa bawat pagla-live nito. Hindi lang siya isang simpleng content creator. Dala-dala nito ang isang pangarap na balang araw, siya ay magiging professional na actress. Palagi siyang dumadalo sa maraming auditions at siya din ay matyagang natututo mula sa bawat kabiguan niya. Tuwing makakatipid mula sa kanyang broadcasting work, nagre-rehistro siya sa acting classes at tahimik na pinaghahandaan ang kanyang kinabukasan. Bukod sa likas niyang kakayahan sa pagkanta at pagsayaw, namumukod tangi siya sa sipag at ambisyon kaya marami siyang mga taga-subaybay na hindi lang minahal siya kundi hinangaan din kaya nang kumalat ang nakakatakot na balita tungkol sa nangyari sa kanya, nagulantang ang buong online community sa South Korea. Libo-libong fans ang bumaha sa comment section sa huling video na ipinost niya para ipahayag ang kanilang pagdadalamhati. At dahil naman sa napakahigpit na batas sa proteksyon ng suspect rights sa South Korea, ang itsura at personal na impormasyon ni Choi Mo ay hindi pa inilalantad sa publiko. Maaari lang siyang tawaging 50 taong gulang na lalaki na may apelyedong Choi. Halos 30 taon ang pagitan ni Choi Mo at ni Jia na lalong ikinagulat ng publiko nang malaman ang koneksyon ng dalawa. Ayon naman sa resulta ng investigasyon, nagkakilala si Choi Mo at Jia sa isang online broadcast room. Si Choi Mo ay isang loyal fan ni Jia na patuloy na nagbibigay sa kanya ng high-value gifts hanggang unti-unti siyang naging numero 1 supporter nito sa kanyang mga live streams. Dahil sa madalas na presensya at pagiging mapagbigay nito, napansin agad siya ni Jia at nagkaroon sila ng pribadong kontak sa totoong buhay. Ngunit ang relasyon na dating mukhang mabuti sa pagitan ng fan at streamer ay unti-unting naging negatibo. Matapos ang ilang pagkikita, nagsimulang lumitaw ang tensyon lalo na nang ipinakita ni Choi Mo ang labis na pagiging kontrolado nito at mapang-angkin nitong ugali. Dahil dito, pagkatapos ng insidente, mabilis na napuno ng mga chismis at espekulasyon ang South Korean social media tungkol sa tunay na relasyon nila at sa motibo ng kaso. Upang maibalik naman sa katotohanan at malinis ang pangalan ni Jia, kusang loob na pinayagan ng pamilya ang paglalahad ng personal na impormasyon at larawan ng kanilang anak kahit na ito'y para sa kanila ay isang masakit na desisyon. Inaasahan nila na sa ganitong paraan, makikita ng publiko si Jia ng patas at hindi matabunan ng maling balita kung sino siya talaga. Aktibo rin ang pamilya ni Jia sa pakikipagtulungan sa mga investigador. Ibinigay nila ang lahat ng data, mensahe at ebidensya upang mabilis na malinaw ang daloy ng kaso. Kasabay nito, ibinunyag din ng South Korean Investigative Forces ang maraming mahalagang detalye sa case file mula sa surveillance camera data, ruta ng suspect hanggang sa forensic examination results. Dahil sa transparency na ito, nagsimula ang mga pangunahing media outlet na magsagawa ng malalim na investigative reports upang muling buuin ang buong relasyon at chain of conflicts ni Choi Mo at Jia ng mas malinaw. Mula sa simula ng taong 2025, isang user na may ID na Black Cat na di naglaon ay nakilalang si Choi Mo ay madalas na lumitaw sa live broadcast room ni Jia. Sa umpisa, isa lang siyang mapagbigay na fan pero unti-unti ay tumataas ng husto ang dalas at halaga ng kanyang ginagastos at hindi ito nakaligtas sa pansin ng ibang mga viewers. Sa mundo ng South Korean live streaming, ang virtual gift system ay hindi lang paraan para ipakita ang paghanga, kundi malinaw din itong sukatan ng status.
Ang bawat regalo na natatanggap ng streamer ay nagko-convert sa totoong pera at tumataas ang user level base sa kabuuang ginastos. Mas mataas ang level, mas mataas ang status sa broadcast room, nakukuha ng preferential treatment mula sa streamer, nababanggit ang pangalan at natutupad ang kahilingan. Ito ay isang mekanismo na tumutugon sa sikolohiya ng prestihyoso at pangangailangan ng pagkilala. Dahil dito, maraming tao ang labis-labis ang paggastos para lamang mapansin ng streamer. Para makaabot ng level 50, kailangang gumastos ng kabuuong 1.5 billion Korean won o humigit kumulang 61 million pesos sa pera natin dito. Ang Black Cat account ni Choi Mo ay umabot sa level 46 na nangangahulugang gumastos siya ng higit 1 bilyong won para lang sa mga regalo nito kay Gia. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan ng 1 bilyong won ay hindi naman ganoon kalaki, pero para maunawaan ang epekto ng halagang ito, kailangan itong ilagay sa konteksto ng South Korean live streaming market. Sa populasyon na humigit kumulang 50 milyon at sa 10,000 aktibong streamers araw-araw, kakaunti lamang ang nakakakuha ng higit sa 1,000 concurrent viewers, kaya naman ang isang taga-suporta na gumagastos ng ganoong halaga ay naiiba at espesyal sa merkado. Kung ang isang broadcast room ay may stable na viewership tulad nito, itinuturing na itong may natatanging appeal at reputasyon na. Sa libo-libong viewers na iyon, bihira ang isang tao na handang patuloy na gumastos ng totoong pera sa virtual gifts, kaya kahit nag-iisa, kayang baguhin ni Choi Mo ang balanse sa buong broadcast community. Tuwing lumalabas ang Black Cat sa livestream room ni Gia, agad namang nagkakaroon ng kasiglahan sa comment stream. Nagpapaputok siya ng virtual fireworks at nagbibigay ito ng milyong-milyong won at gifts sa isang session lamang, kaya naman palaging lumilitaw ang kanyang pangalan sa leaderboard. Hindi nagtagal, opisyal nang naging number 1 supporter ni Gia si Choi Mo at ito ay kinilala ring pinakamalaking spender sa broadcast room nito. Ang pangalang Black Cat ay hindi lang sikat sa fan community ni Gia, kundi kilala rin sa ibang broadcast rooms kung saan maluwag siyang gumagastos, at dahil sa kabaitan at madalas na presensya nito, nagsimulang bigyang pansin siya ni Gia. Hindi naman nagtagal, kusang loob na nag-friend request si Choi Mo sa personal account ni Gia. Sa simula, simpleng social conversations lamang ang nagaganap sa pagitan nila, pero ang kaakit-akit at maayos na itsura ni Choi Mo ay nagbibigay kay Gia ng bahagyang kapanatagan. Nang tanungin niya ito tungkol sa kanyang trabaho, maayos niyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang CEO ng isang IT company at nag-ooperate din daw siya ng ilang international travel companies. Ang tiwala sa sarili niyang paraan ng pagsasalita kasama ang kalmado at mapagbigay na ugali ng isang middle-aged na lalaki ay naging dahilan para madaling maniwala si Gia na nakikipag-usap nga siya sa isang matagumpay at maaasahang businessman. Ngunit ang realidad ay kabaliktaran. Si Choi Mo ay isang karaniwang empleyado lamang. Madalas gumagawa ng temporary work na walang stable employment, at ito ay addict sa panonood ng live broadcast hanggang sa hindi na niya makontrol ang sarili. Gumagastos siya sa mga streamer bilang isang anyo ng psychological addiction na para bang taong hindi makapagpigil kahit alam niyang sinisikil na niya ang kanyang sarili. Sa online na mundo, sinusubukan ni Choi Mo na lumikha ng imahe ng isang matagumpay at mapagbigay na lalaki, pero sa likod ng panlabas na anyo na iyon ay nagtatago ang isang walang laman na buhay, ubos na pananalapi at baluktot na pag-iisip. Upang mapanatili naman ang imahe ng isang mayamang tycoon sa broadcast rooms, napilitang patuloy na gumastos si Choi Mo sa pagbibigay ng regalo sa mga streamers na gusto niya. Ngunit dahil pabago-bago at hindi tiyak ang kanyang kita, agad din itong naging mabigat na pasaning pinansyal para sa kanya. At nang tuluyang maubos ang kanyang pera, nagsimula siyang umutang. Isinanla ni Choi Mo ang kanyang mga ari-arian sa real estate at nangutang ng higit 2.4 billion won para lang ipagpatuloy ang paggastos sa virtual world at mapanatili ang reputasyon bilang mayamang tycoon na nirerespeto at hinahangaan ng mga streamer.
Para sa kanya, ang makilala ng maraming tao at mabanggit sa broadcast ang kanyang pangalan ay anyo ng isang spiritual success at kapangyarihan. Ngunit ang matinding realidad ay unti-unti na siyang nahuhulog sa pinansyal na problema na wala ng labasan. At dahil wala siyang stable na kita, mabilis na dumating ang due ng kanyang mga loans at hindi na niya ito kayang bayaran. Di naglaon ay nalubog si Choi Mo sa utang at dahil naman sa overdue debts nito, ang tanging bahay niya ay malapit ng mo-auction ng korte. Ngunit sa halip na harapin ang resulta ng kanyang paggastos, pinakalma niya ang sarili sa tila makatwirang dahilan na ang lahat ng naging gastos daw nito ay itinuturing niyang isang long-term investment. Sa isip ni Choi, ang patuloy na pagbibigay ng mga regalo sa mga streamer ay hindi lang nakakatulong para mapansin siya sa libu-libong viewers, kundi pagkakataon din daw niya ito para baguhin ang kapalaran, magbukas ng relasyon, collaborations o maging daan para baguhin ang kanyang buhay. Dahil dito, nagsimula siyang lumapit sa mga streamer na parang businessman kaysa fan. Kusang loob siyang kumonekta, nakipag-chat ng pribado at nag-propose ng mga collaborations. Hindi lang si Gia kundi maraming ibang streamers din ang kinontak ni Choi Mo at siya ay nag-propose sa kanila ng tila ba napakagandang plano. Ayon pa sa kanya, plano niyang tulungan silang i-develop ang kanilang brand, palakihin ang viewership at lumikha ng malaking source ng kita. At upang mas maging kapanipaniwala, patuloy niyang hinabi ang mga kasinungalingan tungkol sa kanyang status at iginiit na siya ay isang CEO ng malaking IT company na may malawak na business relationships at maraming resources sa entertainment industry. Sa tiwala sa sarili at karanasang aura, nahikayat niya ang mga batang streamer na pumirma ng work contract sa kanya at siya'y nangakong susuportahan sila, magdadala ng pera, kasikatan at career opportunities para sa mga ito. Ang pinakakaraniwang halimbawa ay si Gia kung saan mahusay na ipinakita ni Choi Mo ang magagandang prospects dito. Sinabihan niya ito na gamit ang kanyang kapangyarihan at kapital at professional experience, matutulungan daw niya itong itaas pa ang kanyang followers, viewership at online coverage sa maikling panahon at siya ay magiging top streamer sa madaling panahon. Ipinangako rin niyang tutulungan niya itong palawakin ang kanyang relasyon sa entertainment industry at lumikha ng pagkakataon para matupad ang pangarap nito na maging professional actress. Isang pangarap na kanyang pinagsikapan sa maraming taon. Para sa isang babae na araw-araw nagsusumika para itaguyod ang sarili, ang mga salitang iyon ay parang pintuan patungo sa mabuting hinaharap. At si Gia na may taos-pusong tiwala at aspirasyon ay napaniwala niya ito agad. Mula sa relasyon ng isang streamer at mayamang fan, unti-unti silang naging business partners sa totoong buhay. Ayon sa kasunduan, si Choi Mo ang magbibigay ng resources, promotional strategies at technical support habang si Gia naman ay kailangang magbahagi sa kanya ng porsyento ng kita mula sa broadcast at collaboration contracts nito. Ngunit matapos pirmahan ang exclusive contract, unti-unti nang lumitaw ang tunay na mukha ni Choi Mo. Sa ilalim ng pagkukunwaring manager at mentor, nagsimulang malalimang makialam si Choi Mo sa trabaho ni Gia. Mula sa oras ng broadcast, paraan ng pagsasalita nito, wardrobe hanggang sa mismong araw-araw niyang pribadong buhay. Ang dating simpleng concern nito para kay Gia ay mabilis na naging kontrol at mapang-angkin dahil sa isip ni Choi Mo, si Gia ay hindi isang business partner kundi isa lamang instrumento para makatakas siya sa pinansyal na krisis na hinaharap nito. Sa unang yugto ng collaboration at upang mas lalo pang buuin ang tiwala ni Gia sa kanya, maingat na isinadula ni Choi Mo ang sunod-sunod na patunay ng tagumpay ng kanilang partnership. Gumastos siya sa pagbili ng fake views at interactions kaya biglang tumaas ang broadcast metrics ni Gia. Sa screen, patuloy na tumataas ang bilang ng viewers at GIFs pero ang lahat ng ito ay idinisenyo lamang ni Choi para paniwalaan ni Gia na talagang epektibo nga ang pakikipagtulungan nito sa kanyang bagong manager. Dahil sa sobrang kasiyahan naman, sinabi pa ni Gia sa kanyang pamilya na lumalago ang kanyang account, dumadami ang kanyang followers, tumataas ang kita at mas flexible na daw ang oras ng kanyang trabaho.
Upang higit pang patibayin naman ang imahe ng isang maaasahang partner, paminsan-minsan ay binibigyan siya ni Choi Mo ng mga mamahaling regalo tulad ng mga designer handbags, mamahaling pabango o professional live stream equipment. Para sa isang babae na puno ng pangarap, ang atensyon at investment na ito ay nagpatibay sa tiwala niya na nakilala niya ang isang tao na kayang baguhin ang kanyang buhay. Ngunit sa likod ng panlabas na anyo ng investment na ito ay isa palang malamig na kalkulasyon. Habang nauubos ang pinagmumulan ng pera, unti-unting lumalabas ang pagiging kontrolado ni Choi Mo. Pinipilit niyang mag-broadcast si Gia ng 4 hanggang 5 sessions bawat linggo at bawat isa ay mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi at kalahating oras lamang ang inilalaang break nito para sa pagkain. Hindi pa rito nagtatapos. Pinalawak din ni Choi Mo ang kontrol sa bawat aspeto ng trabaho at buhay ni Gia. Sa dahilan na para maabot ang mas maraming international audience, nagdadagdag din siya ng mga midnight live stream sessions sa schedule kung saan aktibo ang karamihan ng mga foreign viewers. Sa una ay iniisip ni Gia na ito ay bagong strategy lamang para tumaas ang viewership, pero di nagtagal ay napagtanto niya na unti-unti niyang nawawala ang kalayaan sa sariling trabaho. Nakikialam din si Choi Mo sa halos lahat ng creative content. Mula sa haba ng bawat broadcast, mga topic na pinag-uusapan, paano makipag-communicate sa viewers hanggang sa suot ni Gia, kung paano ito mag-post at pati ang tono ng boses nito. Lahat ay kailangang sundin ang script na inihanda niya. Kung susubukan ni Gia na baguhin kahit maliit na detalye o hindi umabot sa expectation ng viewer numbers, agad na nagbabago ang ugali ni Choi Mo. Mula sa pagiging friendly na advisor, siya ay nagiging authoritarian at mabilis mag-init ang kanyang ulo. Patuloy ang tawag, mensahe, pagmumura o pagbabanta nito kay Gia kahit anong oras sa isang araw. Minsan habang nagkakape lamang si Gia kasama ang kaibigan niya ng ilang minuto, tuloy-tuloy na umiikot ang kanyang phone sa table na mahigit 30 beses at ang lahat ng ito ay mensahe lamang galing mula kay Choi Mo na nagtatanong, kumokontrol at naninisi sa kanya. Mula noon, unti-unti nang naging tensyonado ang relasyon nila. Mula sa kontrol sa trabaho, sinimulang manghimasok ni Choi Mo sa pribadong buhay ni Gia. Sa dahilan ng pagpapabuti ng work efficiency daw, pinilit niya si Gia na mag-install ng location tracking app sa kanyang phone. Mula doon, bawat hakbang ni Gia ay nasa ilalim ng mata ni Choi Mo. Saan man siya pumunta, sino ang nakikita, gaano katagal manatili, lahat yon ay minomonitor niya kada minuto. Ang nakakasakal na mental control na ito ay unti-unting lumalampas sa limitasyon ng normal na collaborative partnership. Hindi na nararamdaman ni Gia na siya ay isang malayang streamer kundi isang taong nakakulong sa invisible cage. Ang siksik na schedule, walang tigil na commands at mga subtle threats na nakabalot sa pagkabahala ay nagdudulot na sa kanya ng matinding pagod at stress. Ang lalaking minsang itinuturing niyang guro at career guide, ngayon ay nagiging pinakamalaking pasanin at pangungot sa buhay ni Gia. Matapos naman ang maraming walang tulog na gabi noong ika-10 ng Setyembre taong 2025, sa wakas ay nagpasya si Gia na tapusin na ang lahat ng collaborative relationships nito kay Choi Mo at ganap nang putulin ang kontrata nila. At dahil ayaw niyang masayang ang lahat ng ginawa niya, nagpasya si Choi Mo na gumawa ng huling hakbang para hawakan si Gia. Sa gabi ng ika-10 ng Setyembre 2025, mga alas 7:30 ng gabi, inayos niya ang pagkikita nila sa lobby ng apartment building sa dahilan na gusto niyang pag-usapan muli ang collaboration nila. Bagamat maingat na si Gia, pumayag pa rin siyang makipagkita upang ayusin ang lahat ng malinaw. Ngunit ang maikling pagkikita ay agad naging dramatiko at nakakatakot na eksena. Ito ay buong-buo namang naitala ng surveillance camera ng gusali. Sa video footage, makikita na matapos ang ilang maikling palitan, biglang lumingon si Gia at kitang-kita sa mukha niya ang takot at pagiging depensibo. Pagkatapos nito, si Choi Mo ay biglang lumuhod sa harap niya, umiiyak at nakikiusap na huwag nilang tapusin ang kontrata at huwag siyang iwan, ngunit nanatiling matigas at malamig si Gia.
Tumanggi si Gia sa lahat ng gusto ni Choi Mo at malinaw na ipinapakita niya dito na gusto na niyang tapusin ang toxic na relasyon na ito. Nang harapin ang matibay na pagtanggi, biglang nawala ng kontrol si Choi Mo. Agresibo niyang hinatak ang telepono mula sa kamay ni Gia, nagbato ng ilang galit at banta at pagkatapos ay lumingon at umalis ng galit. Ang pakikita na iyon ang tuluyang nagwasak sa kanilang relasyon. Ang tunay na dahilan naman kung bakit ganoon na lamang kasidhi ang reaksyon ni Choi Mo at nawalan siya ng kontrol ay dahil kinabukasan pala ng araw na iyon, ika-11 ng Setyembre, ay ang huling deadline nito para bayaran ang isa sa kanyang napakalaking utang at kung hindi siya makapagbayad sa oras, ipapatubad ng korte ang forced execution at ibebenta lahat ng kanyang real estate na magre-resulta sa pagka-bankrupt nito. Sa harap ng posibilidad na mawalan ng lahat, inilagay ni Choi Mo ang lahat ng sisi at galit kay Gia. Ang galit na ito, pinagsama sa pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, ang nagtulak sa kanya sa bingit ng krimen. At sa hapon nga ng ika-11 ng Setyembre 2025, matapos ni Gia ang kanyang live broadcast sa Yongjong Island, kusang lumapit si Choi Mo sa kanyang harapan. Sa panlabas na anyo ay nagkunwari siyang gustong linawin ang lahat ng hindi nila pagkakaunawaan at ginamit ang dahilan na pagbabalik ng telepono o huling pag-uusap nila para ayusin ang kanilang collaboration, pero ang katotohanan ay isa na pala iyong bitag na planado niya. Mga 3:00 ng hapon noong araw na iyon ay makikitang sumakay si Gia sa puting kotse ni Choi Mo. Sa loob ng makitid na espasyo ng kotse, mabilis na naging mainit ang pagtatalo at pag-uusap ng dalawa. Sinubukan ni Gia na buksan ang pinto para umalis, ngunit para kay Choi Mo, ito ay parang paglagay ng langis sa apoy na naglalagablab sa kanyang puso. Sa galit, sinugod niya ito at marahas na hinatak si Gia pabalik sa upuan ng kotse. Pinisil niya ito ng mahigpit at pinatakbo ang gas pedal bago tumakbo ang sasakyan patungo sa isang liblib at walang taong lugar. Nang huminto ang kotse sa gitna ng kawalan, sumabog ang walang kontrol na galit ni Choi Mo. Sinimulan niyang bugbugin si Gia sa mismong kotse. Matapang naman na lumaban si Gia at sinusubukang makalabas sa kotse, ngunit unti-unti ay naubos na ang kanyang lakas. Sa gitna ng kaguluhan, ginamit ni Choi Mo ang kanyang mga kamay upang sakalin ang leeg ni Gia hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng buhay. Pagkatapos gawin ng krimen, nagpanik si Choi Mo ngunit sinubukan pa rin niyang panatilihin ang nakakakilabot na kalmadong anyo. Binuksan niya ang kanyang trunk, kinuha ang malaking suitcase na inihanda na pala niya at malamig na inilagay ang katawan ni Gia sa loob. Pagkatapos, dumiretso siyang nagmaneho patungong timog ng higit 185 milya upang maghanap ng liblib na lugar para itapon ang ebidensya ng kanyang krimen. Ngunit bawat paglalakbay, bawat paghinto, bawat daan na dinadaanan niya ay naitatala na pala ng surveillance cameras. Sa huli ay wala ng lugar na mapagtataguan si Choi Mo. Mabilis siyang nahuli sa lambat ng hustisya at mula sa proseso ng pagbatay hanggang sa pagtatapon ng katawan ay malinaw na kumilos si Choi Mo ng may kalkulasyon at maingat na plano. Hindi ito isang biglaang galit kundi isang planadong krimen. Bawat detalye mula paghahanda ng suitcase at pagpili ng oras hanggang sa pagmamaneho ng daan-daang milya para humanap ng lugar para itapon ang katawan ay nagpapakita ng nakakatakot na lamig at kalkulasyon ng salarin. Ayon sa mga investigador, ang desperasyon ni Choi Mo dahil sa banta ng pagkawala ng kanyang bahay at sa sama ng loob ng mabigo ang kanyang plano na kumita mula kay Gia ang nagtulak sa kanya upang ilabas ang lahat ng galit sa inosenteng babae. Isa itong trahedya ng obsesyon at krimen na pinatindi ng kasakiman at makasariling pagnanasa. Di naman naglaon ay opisyal nang naaresto si Choi Mo at kinasuhan ng murder, pagtatapon ng bangkay at iba pang seryosong krimen. Ibinunyag din ng South Korean media na mayroon na itong dating criminal record at dati na siyang inakusahan na ikinulong niya ang isa pang female streamer sa kanyang private apartment at nilimitahan ang kalayaan nito sa ilalim ng dahilan ng collaboration. Matapos mai-report noong huling bahagi ng taong 2024, pansamantala siyang na-detain, ngunit di naman nagtagal ay muling nakagawa ng mas mabigat ulit na krimen.
Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang kanyang trial at ang publiko sa South Korea ay patuloy na nagluluksa sa kasong yumanig sa live broadcasting industry at ito ay nagpapakita kung paano ang hangganan ng virtual na pagmamahal at tunay na pagkahumaling ay maaring mauwi sa hindi na maibabalik na trahedya. Ang kaso ni Yoon-jia ay hindi lang personal na trahedya, kundi matinding babala tungkol sa madilim na bahagi ng digital na mundo ng social media kung saan ang paghanga ay mabilis na nagiging obsesyon at ang suporta ay madaling nagiging kontrol. Si Gia na may pangarap na maging aktres ay tuluyang nawalan ng buhay sa kamay ng taong nagpakitang isang loyal fan. Sa likod ng mga ilaw ng entablado, mamahaling regalo at mga papuri, minsan ay nagtatago ang baluktot na kaluluwa na naghahangad ng pagmamay-ari kaysa sa paghanga. At dyan na nga nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay huwag mo kalimutang ilagay sa comment section ang iyong saloobin tungkol sa kasong ito. At ilagay mo na rin ang oras kung anong oras mo ito napanood at saan para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.